morning po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaduming po, mag-share po sa inyo ng kaalaman tungkol po sa sirang air compressor. Ano po yung ibig sabihin? Ito po yun. Dati naman po yung umaandar. Sa katagalan po, nasira po ang kanyang makina. Ngayon po, ginamitan ko po siya ng air-cooled gas engine. Ito po yun, oh. EY20 po na Robin. Para po sa hindi nakakaalam kung ano po yung air-cooled gas engine, ito po yun. Air-cooled po ang tawag dyan, gas engine. Ito rin pong isa, yan pong isa na yan, air-cooled din po ang tawag dyan. Diesel engine naman po. Diesel. Ito po dati ang base ng aking EY20 na Robin. Dito ko po siya linagay, naka-convert po siya ng air-cool. Ngayon po, ito naman po ang nasira sa katagalan. Ito naman pong kanyang pump. Ito po kasi yung gumagawa ng hangin papuntang tangke. Nasira na rin po yan. Paano ko po nalamang ito'y sira din? Pinaandar ko po yung air-cooled na gas engine, umandar po siya. Tapos po, okay naman po nung umpisa ang kanyang pressure gauge. Ito po yon. Para sa hindi po nakakaalam, ang tawag po dito ay pressure gauge. Nung umpisa naman po, okay naman po. Pumapalo po yung kanyang gauge hanggang 40. Nung nasa 40 na po siya, nag-steady na po siya. Hindi na po tumaas ang kanyang PSI. Kahit anong tagal po ng handar ng motor, hindi na po tumataas talaga. Hanggang 40 PSI na lang po. Kaya nalaman ko po na ito po ay sira na. Sira na po. Hindi na po kayang gumawa ng hangin. Kaya ito na po ang ipapalit natin na motor. Yang dalawang motor po na yan na galing sa sirang rep. Yan na po ang ilalagay natin para magamit na po natin o mapagana po natin yung kompresor. Samahan niyo po akong gawin po ito. Pakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginawa. Ito. Mama na, ulit ka na. Ilagay na po natin. Ito lang po ang kailangan natin para mapaandar po natin itong compressor na to. Hose po na pinagputol-putol ko na, at ito pong parang Y po na to, hindi ko alam ang pangalan kung ano ito. Yan lang po ang kailangan natin. Lagay ko na po ha. Ito po, buuin ko na po ang kanyang wiring diagram. Ito po yung wala lang po siyang plug, yung pasaksak. Wala lang po ito kasi po papadaanin po siya natin ng temperature switch. Mamaya po hindi po natin kailangan ng plug dito kasi dadaan po siya ng temperature switch para magmatic. Pag nakuha na po niya yung 100 PSI, ay makusa na po siyang mamamatay. Kaya wala po siyang saksakan. Ito lang po, ganito lang po ang pagwa-wiring.
ito pong OLP niya, ito po yung kanyang wire, kulay blue. Ito po yan, oh. OLP po ang ano niyan, ang takbo niyan. At kukunin din po natin ang isa pang OLP wire. Ito po, oh, OLP. OLP po, no. Pagsamahin po natin. Pagsamahin po natin ang kanilang connection. Ang tawag po rito ay parallel. Yan. Parallel po ang tawag dyan pag pinagsama nyo po. Ito naman pong isa, ito po, ang tawag po dito ay relay. Hindi po aandar pagka hindi po ito nakasaksak o nakalagay. Ito po yung dalawang butas po na yan. Yan po yan. Para po dito yan, sa pin. Yan dalawang pin na yan, para dyan po yan. Suksok ko lang po, no? Suksok ko. Yan. Ito po yung wire niyan. Ito po yung wire. Ipaparallel po natin dito sa isang linya. Ito po, line 2 po to, no? Line 2. Ito po kasing kulay blue. Line 1 po yan. Yan po yung OLP. Ito naman pong line 2, iko-connect ko po sa dito po sa relay. Yan po. Ganyan lang po ang diagram. Ganyan lang po. Parallel lang po. Yan, oh. Parehas na OLP at parehas po na relay. Okay na po tayo dyan. Ito po, papandarin ko po, no. Kuha lang po ako ng saksakan para makita natin na umaandar sila. Ito na po ang kinuha kong saksakan para matesting po natin tong dalawang motor na to kung umaandar na sila. Kukonek ko lang po, no. Yan po. Nabalot ko na po siya. Plug in ko na po para makita natin kung umaandar na po ba itong dalawang ito. Ayan po. Maandar na po sila. Yan. Yan po ang kailangan natin para makapag-ipon po tayo ng hangin. Ito pong dalawang ito. I-connect po natin ito. Pagsasamahin po natin, tapos papasok po dito. Papakita ko po sa inyo, ha. Patayin ko po muna para mailagay ko na. Ito na po. Pagsasamahin ko na po. Wala po pala akong ganitong clip para sana mas maganda kung meron nito. Wala po kasi akong nabili. Kaya ang gagamitin ko na lang po, ito pong alambre at goma na lang po ng interior. Okay din po ito kung wala kayong mabili. Pag in-apply nyo po ito sa inyong sarili, wala naman pong problema to. Lagyan nyo lang po ng alambre para hindi po mabunot. Makakatulong po ang alambre nito para hindi po mabunot. Kasi po malakas po ang hangin nito, 100 PSI po. Tali ko lang po, ha.
ilalagay ko na po. Salpak na po natin. Ito po, dito po lumalabas po ang hangin. Ito po kailangan natin. Dito naman po yung pangalawa. Dito po lumalabas ang hangin. Dito po natin isusuksok yung isa. At yung isa po, dito po natin isusuksok yung isa dito para yung hangin po na galing dito, yung galing po na hangin dito at saka dito magsasama po, mag-iisa sila, pupasok po sila dito sa tangke. Diyan po sila papasok. Tatali ko na lang po. Wala po kasi akong nabiling clip Tali ko na lang po ng interior. Tsaka linagyan ko naman po siya ng alambre para makakatulong po ito para hindi mabunot yung hose. Tali ko na po Yan, natapos ko na po. Ito pong mga bakal na ito, kailangan po naka-open po yan. Ito po kita ba, ipakita mo nga yung wall. Butas na to Yan. Kailangan yan po para hindi po mahirapan maglabas ng hangin. Kailangan po ito nakabukas. Open po yan. Tsaka po ito meron pa po kasing dalawang hose. Yan po yan dalawang na po na yan, suksukan ng hose. Yan kailangan po yan naka-open. Open po dapat, nakabukas. Ganon din po dito sa isa. Po ganon din dapat yan. Yan po, alisin ko na po tong plug o isaksakan. Sabi ko nga po kanina, papadaanin po natin siya ng temperature switch para pag na-reach niya po niya yung 100 PSI ay kusa po siyang ihinto kahit hindi mo siya patayin pa, mamamatay kusa. Ito po ganito naman po ang paglalagay ng wiring pagka papadaanan mo siya ng temperature switch. Ito po, temperature switch po ang tawag dito. Ito po yung siya po ang nagse-sense ng PSI.
ito po yung switch na to, temperature switch po ang tawag dyan. Dito po natin ilalagay itong dalawang wire na to. Ito po. Lagay ko na po ha. May makikita po kayo dito, 4 na tornilyo. Kita ba? Kita yung 4 na tornilyo. Ito po yung outlet. Ito po yung sinasaksak sa outlet. Pag nagsasaksak mo na siya, ito po yung kailangan nyo. Dito po ang takbo niyan sa dalawa. Kahit naman po ito magkabaligtad, wala naman din pong problema yan. Kunwari po ito po ang nalagay nyo dito, at ito naman po ay nalagay nyo dito, wala naman pong problema dyan. Hindi po tayo magkakaroon dyan ng short circuit. Switch lang naman po kasi ito. Lagay ko na po ha. Yan. Yan, okay na po. Pwede na po natin siyang subukan. Tayo ng orasan. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yung orasan. Kami na lang po ang titingin at isasabihin na lang namin po sa inyo kung ilang minuto ang ano niya bago niya napuno ito. Bago napuno ang tangke na to. Sasabihin ko na lang po sa inyo kung ilang minuto. Ito po, ipa-plug in ko na po at habang naka-plug in, nakasabay po yung orasan para lang po natin kung ilang segundo ang kaya niyang gawin para mapuno ang isang tangke. Saksak ko na po ha. Ipakita mo yung maandar siya, yung sounds. Dito ka, kasi nandito yung mga naka-open pala, dapat sarap pala ito. Ayan Sarap ko po pala muna. Kumbaga, maano po yung oras natin kasi nakabukas. Yun po. Narinig po ninyo, namatay po siya, lampas pa po sa 100 PSI bago siya namatay. Pakita mo nga buddy kung ilang minuto ang itinagal bago niya napuno ang tangke. Ayan po 7 minutes 0.52 bago niya napuno ang isang tangke. Testingan naman po natin ngayon. Kuha po ako ng tawag doon, blow dust gun. Kuha po ako ng blow dust gun. Ito po. Nakakuha na po ako ng blow dust gun. Para sa hindi po nakakalam, ang tawag po dito ay blow dust gun. Subukan po natin ha. Saksak ko po. Yan Quick release naman po ang tawag dito. Para sa hindi po ulit nakakaalam. Quick release po ang tawag dito. Buksan ko na po yung kanyang gate. Ito po Pwede na po akong maglinis ng karburador ngayon. Dahil meron na po akong panglinis. At pampintura. At panghangin. Okay na po. At ganun lang po ang mag-convert ng makina ng ref sa air compressor. Ganun lang po ang mag-convert. Pero kung sakali po na wala po kayong dalawang motor ng ref, pwede rin din po ang isa. Kahit isa lang po.
kaya naman po niyang punuin ang tangke na yon. Ang advantage lang po kasi ng dalawang makina, mabilis lang po niyang mapupuno ang tangke. Kung 7 minutes po yung dalawang motor, magdodoble lang po yon, magiging 14 minutes. Yun lang po. Kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag-subscribe po kayo, like po and share. Thank you po.